Hello, good morning, good evening, good afternoon, Philippines to the world. Ayan, nandito ako ngayon sa may terminal, Southern Star Terminal Bus. Kasi pauwi ako doon sa aming barangay, Villa Teresita, Ubay. Kasi matagal na rin akong hindi last kong bisita doon sa anak ko is December pa. Tapos ngayon May na, medyo matagal-tagal na rin kaya nandito ako ngayon kasi magbisita muna ako sa kanila. Namimiss ko na ang aking pamilya, ang aking 4 na apo. Yan, namimiss ko na sila kaya aking pupuntahan muna, magbibisita muna. At habang ako'y naghihintay sa aking asawa kasi nakalimutan kong dalhin yung chocolate ko kaya yan, pinabalik ko sa kanya at naghihintay ako. Hindi muna ako sumakay ng bus kasi baka wala pa siya tapos aalis na ang bus. Kaya hintay ko muna. At yan, palabas na ako sa may bus terminal ng Dao, Tagbilaran City. Papunta na ako sa aking kung saan nandun ako pinanganak sa may barangay Villa Teresita, Ubay. Ayan, kaalis lang namin. Ang daan namin ang sinakyan ko yung Hanupol, Ubay. Ayan, Balilihan, Hanupol, Ubay kasi mas madali pag doon ako dumaan. Kasi mga ilang bayan lang ang madaanan bago makarating doon sa amin. Kasi mas madali doon, shortcut doon banda. Kaya Hanupol, Balilihan. Ayan ang aming driver. Yan ang driver ng bus. At nasa likod ko ang laging nagdadakdak yung inspector. Nasa likod ko. Sobrang init talaga. Lalo na pag huminto yung bus, talaga namang napakainit. Yan. Kukunti lang kaming pasahero pala. Kaya medyo maluwag ang Southern Star Bus. Yan. Papaypay muna si Madam kasi mainit. At yan, kausap niya yung inspector nasa likod tapos nakita niya akong nagbi-video. Yan, lilipat yan. Ayan. Lumipat. Yan, nasa Corillo na kami. Yan ang unang bayan na madaanan mula sa Dao Terminal Tagbilaran City, ang Corillo. Yan, binabaktas na namin ang Corillo. At yan, ay nako, nag one way kami dyan kasi may sa kabilang kalsada ginagawa. Sige, kami naman ang dumaan, kami naman ang dadaan, at yung nasa bandang dulo, sige, maghintay kayo dyan. Alangan naman kung kayo na lang lahat dadaan. Ayan, nasa bandang dulo, sila na din ang naghintay kasi kanina pa yung pinadaan yung banda sa kanila, kaya kami naman ang dumaan kasi yung daanan namin yun ang ginagawa, kaya palitan kami ng pagdaan. Ayan, yan ang kanilang Municipality of Corillo. Sa Corillo na kami. Pagbaba niyan, yan naman ang papuntang Balilihan. Diyan, kumaliwa kami diyan kasi papunta na sa Balilihan. Yan, kasalukuyan kaming
nagbabaktas dyan sa may papuntang Balilihan from Corelia. Ayan. Maraming kahoy. Magandang tignan. Daming kahoy sa tabing kalsada. Kaya yan. Talaga naman sa sobrang init. Hay nako. Sa sobrang init. Di mo maiwasan na namamaypay ka talaga kasi pag hindi ka namaypay, maligo ka talaga sa singot. Lalo na pag huminto yung bus, nako. Init na init talaga. At nandito na kami ngayon sa may eskwelahan ng Baiso. Yan, ng Balilihan. Bohol Island State University. Yan, kulay blue na yon. Yan ang Baiso sa Balilihan. Papasok na kasi kami sa sa talagang municipal ng Balilihan. Kaya medyo mas madali lang kasi pag dyan dumaan. Kasi kukunti lang ang madaanan na kukunti lang ang madaanan ng mga bayan. At yan, nandyan lang kami sa may municipality of Balilihan. Ayan. Yan ang kanilang yan ang kanilang public market ng Balilihan. Yan. Lugar ng asawa ko yung Balilihan. Yan ang kanilang public market at ito sa kabila ang kanilang municipality. Yan. Magkabilaan yung municipality at saka yung public market. At yung itong kulay green sa bandang kaliwa ay kanan, basketball gym nila yan. Sa basketball gym yan napahinto kami diyan. Yan sa harapan namin sa bus yung kulay green. At ngayon, patuloy kaming magbabakta sa may papuntang Ubay. At sa Hanupol kami dumaan. At yan na. Nasa Hanupol na, papasok na kami sa Hanupol. Yung dinadaanan namin sa ngayon, papuntang Hanupol na yan, sa Balilihan. Yung sawang nila yun, nadaanan na namin yun. Yan, magandang mga puno ng kahoy. Ayun. Pero kahit maraming puno ng kahoy sa bawat gilid ng kalsada, talaga namang ramdam mo pa rin yung init. Na talagang mainit. Nako, sobrang init. Kaya gusto ko lang makita yung sa bawat gilid ng kalsada na may maraming puno na mahogani yata yun, parang mahogani yung mga puno na yan. At kami madadaanan namin yung dyan, Makapiko Bridge, kasi dyan kami dadaan sa may Hanupol to Batuan. Mas madali lang kasi dyan pag dumaan papuntang Ubay, kaya mas mura ang kasi pag doon ako sa kabilang side, ang pamasahe doon is 205. Pero itong dinadaanan ko is 185. Yan, 185 lang. Kasi mas madali, kasi shortcut. Kaya mas mura. Yan. Maraming nakariprap dyan sa bawat gilid ng kalsada kasi para mapigilan yung landslide. Kasi sa gilid mga may mga bangin-bangin.
Kaya kailangan pigilan sa pamagitan ng pagriprap. Yan. Ito ang unang tulay sa papuntang Hanupol. Hindi pa yan yung sinasabi ko na Makapiko Bridge, Hanupol to Batuan, hindi pa yun. Medyo malayo-layo pa. Kaya yung pagtakbo ng diyan, yung series, kumbaga, yan. Yung takbo ng series medyo hindi mabagal, hindi rin mabilis. Kasi pag magbilis siya, tumutunog. Ibig sabihin na sobra na yung takbo niya, kaya may sukat kasi sila. Kailangan hindi mabilis para iwas disgrasya. Kaya pag medyo mabilis na ang takbo, magtutot yung bus. Kaya talaga naman. Dapat pag maraming kahoy, hindi gaanong mainit, kaso mainit pa rin masyado. Talagang mainit. Talagang lumulusot yung init. At medyo malapit na tayo sa may sinasabi ko na Makapiko Bridge, na talagang mataas na mataas kasi yung ilog, kaya medyo hindi ko lang makita yung sa ilog. Ayan ang Makapiko Bridge, sa sobrang taas yan, yan mga trabahante yan na laging nakaparada yung mga motor dyan. Tagaig tubig! Nga naman na! Ayan. Minto ako kasi ang ingay ng baboy. Kaya yan, patuloy ang aking paglalakbay hanggang sa makarating sa paruroonan. Ay nako. Ayan. Hindi madali ang magbiyahe na mainit. Talaga naman. Sa sobrang init. At yan ay nakalabas na kami ng Hanupol. Papunta na naman kami sa Batuan. Yan ang mga palayan. Naging brown sa sobrang init. Yung iba hindi pa nakapag-ani, na brown na. Yung iba naman nakapag-ani. Kasi sa sobrang init. Mas mabuti yung pangalan nun, may irrigation, kasi hindi sila nawalan ng tubig. Pero pag yung umaasa lang sa ulan tulad namin, nako, makakapag-ani ka nga, malaki naman ang gastos kasi lagi kang nagpatubig. Gagamitan mo ng water pump, bibili ka pa ng gasoline, kaya magastos. Pero okay na rin kahit konti, mayroong biyayang natanggap. Ngayon ay kami nasa Batuan na. Ayan, nasa public market na kami sa Batuan. Ayan, medyo malapit-lapit na talaga kasi sa Batuan na ako. Yan ang kanilang public market
sa Batuan. Huminto pa yung bus na sinasakyan ko kasi nagre-report yan sa mga mga ticket nila. Kaya huminto pa. Mga ilang segundo lang naman. Ayan, umalis na kami. At ang kasunod ng Batuan, Carmen, kung saan nandyan yung isa sa may tourist spot ang tinatawag na Chocolate Hills. Ayan. Ayun, tingnan nyo yung malawak na palayan. Naging kulay brown. At malapit na kami sa may kalsada na talagang paakyat doon sa may Chocolate Hills. Ayan. Hey. Yan, marami nang nakasabit na mga souvenir na damit. Ayan o. Daming mga souvenir dyan. At sa bandang riyan, yan. Ang kalsada na papunta doon sa paakyat doon sa may Chocolate Hills. Yan. Oops. Dyan. Oh. Yan, lumampas na kami sa may Chocolate Hills. Patuloy naman kami doon sa kanilang sa Carmen. Ang kasunod ng Carmen is Sirabulyones. Mga ilang Tagbilara from Tagbilaran, Corelia, Balilihan, Hanupol, isa lang yan. Tapos Batuan, Carmen, Sirabulyones, Pilar, Alicia. At 7 lang na municipality pala ang maadaanan dyan. Yan. At nasa Carmen na kami sa kanilang public market sa Carmen. Ayan. Maraming mga vendors dyan na sasalubong sa iyo pag may bus na humihinto. Ayan, nag-aalok yan sila ng mga paninda nila. Mayroong mga mani. Minsan ang pag dumadaan ako dito, yung inaabangan ko, pag may nag-display ng tilaob, yung mais na nilaga. Wala namang nagtitinda dito ng binatog. Ayan o, mga mani, mga banana chip, mga ice cream at kung ano-ano, ice cream, mga ice water. O ayan. Paalis na naman kami at nandito na kami mula sa Carmen ay nandito na kami sa may Sirabulyones. At yung simbahan na yan, liliko ang sasakyan at dyan dadaan. Ayan, papunta doon sa kanilang Sirabulyones Public Market. Yan. Paikot, ikot na naman. Liko na naman. At sa isang liko at yan na ang kanilang Sirabulyones Public Market. Ayan. Kanilang public market ng Sirabulyones. O, di ba? Kaya naman pala mas mura ang pamasahe pag dito dumaan sa may At yan ang Pilar Dam. Pagkasunod ng Sirabulyones is ang Pilar na naman. Pilar Dam. Kahit sa sobrang init, hindi pa rin na tuyo ang Pilar Dam. Mayroon pa ring tubig kahit papaano. Kasi malaking dam yan. Kaya hindi basta-basta nauubos pag mga ilang buwan na yata ang init. Pero andyan pa rin yung kanilang tubig. Ayan o. Malaki ang kanilang dam sa may Pilar. O, hindi naubos. Hindi natuyuan. Talaga namang nandyan pa yung tubig. Malaki pa ang tubig kasi
malaki at malalim yung dam nila, kaya ayan, hindi basta-basta natutuyo. Yan, mga ilang hektar yan sa nakapalibot na talagang nasasakupan ng tubig. Ayan, ang kanilang dam sa Pilar. O, diba? Malaki. O, malawak. O, kitang-kita pa ang tubig. Ang dami ng dalag dyan. Mayroon pang mga tilapia at hito. Medyo malapit-lapit na talaga ako. Kasi, ayan ang kanilang, police station ng Pilar. At mga simbahan. Yan, at nakarating na rin ako, at ang unang ginawa ko pagdating, yan ang nadatnan ko sa bahay, yung isang apo ko lang. Kasi yung isa nangangatay daw ng baboy at yung dalawa nasa eskwelahan. Yung panganay at saka yung pangatlo, tapos yung magpapa nandoon na nagkakatay daw ng baboy doon sa kapitbahay. Kaya siya ang nadatnan, kasi ang mama naman namimili ng mga ricados. Kaya siya lang mag-isa nadatnan dito sa bahay. Kaya kaming dalawa ang nagpartner sa shoe rack. Kasi binilihan ko sila ng shoe rack para mapagpatungan ng kanilang mga sapatos. Para hindi magkagulo-gulo. Kaya binilihan ko na lang, mura lang naman yan, mga 200 plus lang. Pero medyo mahirap ang pag-assemble kasi pag tinulak mo sa kabila, yung kabila naman ang natatanggal. Pag inayos mo naman yung natanggal, yung kabila naman ang natanggal. Ay nako. Ayan. Kawawa naman yun. Siya lang mag-isa ng pagdating ko. So, siya lang ang sumalubong sa akin. Siya lang ang nagmano sa akin kasi wala yung iba. Ang mama naman namamalingke, ang papa at ang kuya niya ay nagsama ng nangangatay ng baboy kasi nga desperas ngayon, wala kaming kakatayin. Kaya doon sa mga kamag-anakan nakikikatay. Kaya ayan, kaming dalawa na lang ang nag-assemble. Kasi wala akong ibang nadatnan kundi siya lang. Oh, ayan. Oh. Ang ginawa, tinagilid. Oh, tanggal na naman. Talaga naman. Kung high blood ang nag-a-assemble yan, baka ipagtapon na lahat yan. Kung high blood ang mag-assemble, itatapon. Kailangan mahaba ang pasensya mo pag assemble ka dyan sa shoe rack na yan, kasi magkabilaan, magtanggal. Lalo na pag hindi magpantay. Kaya ayan. Maraming salamat po. Thank you for watching. And sa lahat ng subscribe sa akin, please like, share, and subscribe. Thank you for watching. Kasi mayroong nang nag-aayo dito. Oh! Dumating na yung anak ko. Kaya, ayan. Tamang-tama. O, di, mas marami ng ulam pala. Marami ng ulam. Ano pa ako, edit. Pandai ka diha. Ay, nako. Yan. Shout out kay Prince Yu. Umuwi ka na yo. At shout out din sa aking idol na si Florencio Domingo Paghilumbing. idol na idol ko yan. Dito pala sa Bohol, nagpunta pala siya, kaya shout out Sir Idol Domingo Paghilumbing. At shout out din, sabi pangalan ba yun? Ayan. Okay, thank you for watching. Love you all. Bye.